Kabilang pa rin sa iniimbestigahan kung gawa-gawa lang at diversionary tactic lang ang gulo sa Senado kagabi. At nakatutok si June Veneracion. Pasado alas 10 kagabi, paghupa ng tensyon sa Senado. Dumating para mag-imbestiga ang mga tauhan ng scene of the crime operatives ng PNP. Nang makita ang mga tama ng bala sa salamin, agad daw silang nagtaka. Yung mga trajectory na makikita po ninyo sa larawan, masyado pong mataas o pataas po siya. Sabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., hindi bababa sa 30 putok ang narinig. Sa report na nakuha ni Senate President Alan Peter Cayetano, may 27 putok daw na galing sa loob ng Senado. 5 naman ang galing sa baba kung nasaan ang mga taga-NBI. Not less than 30. Because it will be quantified dun sa CCTVs as well as empty shells that are recovered during the SOCO operation, as well as yung mga naalis pa. Why? Because doon sa CCTV, makikita naman natin doon may nagpulot ba ng basyo. Hindi natin ma-account. So we are fully accounting it. Bahagi ng report na nakuha ni Cayetano, nakita ng team ng Sergeant at Arms na nasa second floor ang mga taga-NBI na nasa baba sa loob ng compound ng GSIS. Nagpakilala raw ang mga NBI operatives at itinutok ang armas sa mga taga-Sergeant at Arms. Kaya nag-warning shot na ang nasa loob ng Senado at nagpaputok din daw ang NBI. Sabi ng Malacanang, si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca raw ang unang nagpaputok. Agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Ang pulis ang mangunguna sa investigasyon, kasama sa aalamin kung sino-sino ang mga gumamit ng baril mula sa NBI, Office of the Senate Sergeant at Arms, pulis at sundalong naka-assign sa Senado. Nasa 10 individual ang hinihinalang sangkot sa putukan. Isasalang sila ng PNP sa paraffin test. Ibabalistic test naman ang kanilang mga baril. Pinapakuha na rin ang mga CCTV footage sa loob at labas ng Senado. As much as the Philippine National Police po ang maglilid ng investigation dito. And of course, we need to account kung sino ang may armas or sino ang security forces na nandun. Kasama rin sa iimbestigahan ang mga aligasyon na baka staged o gawa-gawa at diversionary tactic lang ang kaguluhan. Ito ay sa harap ng mga report na pagkatapos ng kaguluhan, nakalabas ng Senado si De La Rosa pasado alas 2 ng madaling araw. Kasama po lahat ng anggulo ng mga natatanggap po ng Philippine National Police po. Kasama rin sa iimbestigahan ng pulisya ang reklamo ni Senador Tito Soto na pambabato sa kanyang sasakyan ng ilang taga-suporta ni De La Rosa na naglali sa labas ng Senado. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Sinisi ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyayaring kaguluhan sa Senado at sa bansa. Nagbabala pa ang bise sa posibleng charter change para mapalawig daw ang termino ng Pangulo. Nakatutok si Rafi Tima. What you are witnessing sa bayan natin is grave abuse of power. Ganyan para kay Vice President Sara Duterte ang nangyari kagabi sa Senado. Kung saan may umalingaw pang mga putok ng baril. Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado. Alam na rin anya ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nangyari dahil may telebisyon sa kulungan. Apparently, nakita niya pala sa balita, tinanong niya kaagad anong kaguluhan ang nasa Senado. 3 araw na nagkukubli sa Senado si De La Rosa matapos isa publiko ang hinaharap niyang arrest warrant. Tinangka pero bigo siyang maaresto nitong Lunes. Inihambing ito ng bise sa pag-aresto sa kanyang ama. Hindi yon surrender.
Kasi sa pilitan mong kinuha yung isang tao sa bayan niya at dinala mo sa ibang bayan, di siya pwede. Dahil meron tayong constitution na sinusunod. Pero kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala nang constitution, wala nang batas. Sa halip anya na unahin ng politika, dapat daw bigyang prioridad ng Pangulo ang ekonomiya ng bansa. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM. Nagbabala ang bise sa posibleng charter change para mapalawig ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sunod niyan ay charter change. Sa bago niyang interview, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Hindi na yan bababa sa pwesto si BBM. At ang sunod niyan ay yung impeachment. Magulo ang ating bayan na hindi naman sana. Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang palasyo sa mga sinabi ng bise. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Tinawag ni Palace Press Officer Claire Castro na walang basihan at walang sustansya ang mga sinabi ni Vice President Sara Duterte tungkol sa Pangulo at sa mga nangyari sa Senado. Ani Castro, mas nakakahiya sa ngayon ang magkomento pa sa mga ito. Ang kailangan anya ng bayan at ng taong bayan ay isang public servant na nagseserbisyo at hindi yung ang alam lang daw ay gumawa ng intriga at fake news. Good evening mga kapuso! The secret is out of the bag dahil mapapanood na soon sa Born to Shine ang P-pop group na BGYO. Kamusta kayang first acting experience nila as a group? Makichika kay Aubrey Carampel. Pasa is Bog! It's official. GMA Afternoon Prime top later Born to Shine welcomes the aces of P-pop BGYO. Mula sa teasers at vlogs, heto na at tampok sa Born to Shine ang BGYO. Excited na nga sila sa kanilang first acting experience sa group na mapapanood soon sa Kapuso Afternoon Prime series. Ako yung pinakamasaya kasi first time namin magkaroon ng acting project na kompleto kaming 5. And at first, syempre, di ko alam ma-expect ko, pero so far sa nagawa naming first day sa scenes, lahat kami nag-enjoy and natural lang sa amin. Very happy na mabigyan kami ng ganitong klaseng opportunity. As themselves ang gagapan ng roles ng grupo, kaya di naman na raw sila masyadong nag-adjust. Lalo si Nikki na first time sasambak sa pag-arte. Just, memorize the lines and try to say it more para pagdating dun, okay na. And it's easier because I'm not trying to pretend like someone. As me siya. Sa musical drama series, ipinapakita ang hirap at sakripisyo ng P-pop groups and aspiring singers sa pag-abot ng kanilang pangarap. Bagay na nakaka-relate din daw ang grupo, lalo na nung nagsisimula pa lang sila. Yung mga late night training na nakakapagod and we're fighting minsan or getting annoyed kasi it's almost 2 a.m. tas we're practicing dances pa rin. Pero it's fun. Bukod naman sa acting, pinaghahandaan na rin ni JL ang pagbabalik niya sa The Clash, na this time bilang isa na sa Clash panel, na magkahalong excitement at pressure na raw ang nararamdaman as a former Clasher. Hindi naman to yung first time ko na mag-judge, pero dati kasi akong contestant sa The Clash, so mas kinakabahan ako. Parang kasali ulit ako ganun. Warm welcome naman ang ibinigay ng mga bida ng serye na sina Zephanie at Michael Sager sa BGYO. Having them sa Born to Shine, syempre nakakatuwa na I think simula na to ng mga iba pang mga P-pop groups na makakasama namin. So parang nakakatuwa na may iba pa kaming mga kasabayan sa industry na, nasa story ng Born to Shine. I mean, we're given such a great opportunity to represent yung P-pop community na showing their experience becoming an idol, a trainee, and mahirap yun yung pinagdaanan nila. And ngayon na may isang talagang legit P-pop group guesting, parang more to come sana.
Nagpasalamat din sila sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa serye, na kahit challenging at mahirap daw ang pag-arte at pag-perform at the same time, masaya raw silang nakapagbibigay din sila ng inspirasyon, lalo na sa mga kabataang nangangarap. Kung ano yung kwento na nakikita sa Born to Shine, yun din yung kwento sa totoong buhay. And ang masasabi ko lang din po doon is, thankful ako kasi it helps us grow pa din as an artist and as an individual. So, challenge lang, konting sacrifices minsan, pero worth it lahat. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Mga kapuso, lumilinaw na kung bakit sinabi ng NBI na wala silang tao sa loob ng Senado nang magkaputukan. Sa mga oras na iyon, nasa GSIS office pa sila, nakadikit ng Senado. May video po tayo ng mga nagaganap sa pwesto nila. Ang kanilang punto de vista, tinutukan ni John Consulta. John! Emil, nasa GSIS compound ang mga ahente ng NBI 1 oras bago naganap ang palitan ng putok. Magkahati kasi, Emil, no, sa iisang gusali ang tanggapan ng Senado at ang GSIS. Ayon, Emil, sa NBI ay pag-secure sa GSIS at hindi pag-aasol sa Senado ang pakay ng kanilang mga ahente. Anong status dyan, sir? Pupunta kami. Dyan sa Bituan. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa GSIS compound pasado alas 7 kagabi. Kanya-kanyang cover ang mga taga-NBI para di tamaan ng bala na bumabagsak malapit daw sa kanilang pwesto. Tago-tago kayo sa ano? Sa aming vantage point sa may gate 1 ng GSIS, biglang nag-react ang nakaposteng NBI agents. Iiwan niya, boss? Iiwan yung van? Hello. Sandali lang, ma'am. Sumisecure lang kami. Nagkakaputukan. May sniper? Nung una, di patukoy kung sino ang nagpapaputok. Pero nakapwesto daw ang shooter sa may Senado. Gumanti ng putok ang NBI para ma-extract ang kanilang mga ahente. Pero di ito naging madali. Sa mahigit 1 oras na tensyon at putok ng baril, ang lahat ng NBI agents nasa GSIS compound lamang. Pero matapos ang palitan ng putok, sinabi ng isang ahente na pinutukan sila ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ayun pala pinutukan, sir? Ayun pinutukan mismo? Oo, yung Aplasca mismo. Iniresto rin ng mga tauhan ng OSA ang isang driver ng NBI. Nagpadala na ng abogado ang NBI para maasikaso ang reklamong isasampa laban sa kanya. Katunayan, kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation. At ang sabi lang po, respondihan namin yung kahilingan ng GSIS. Emily, ilang minuto pala nakakaraan ng ating mamataan ang ilang mga investigador ng NBI na nagkasagawa ng crime scene investigation. Dito nga sa may bahagi ng Gate 1 ng GSIS, bahagi pa rin ito sa kanilang ginagawang parallel investigation sa nangyaring insidente. Yan ang latest mula rito sa Pasay City. Balik si Emil. Maraming salamat, John Consulta. Mariing itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga haka-hakang palabas at planado ang nangyaring putukan sa Senado para patakasin si Senador Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa ICC. Giit niya, inatake ang Senado. At nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav! Vicky, nagalit nga si Senate President Alan Peter Cayetano dun sa mga nagsasabi na hinala nila ay stage o diversionary tactics yung mga nangyari dito sa Senado kagabi.
I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God. Yan ang iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng putukan sa Senado kagabi. Hindi raw staged o planado ang insidente gaya ng duda ng ilan. There's speculation, may nagsasabi, kami daw ni Bato nagplano, or kanina tinanong nyo, legitimate question yung tanong nyo. Diversionary. If it was a diversionary tactic, it was crazy. Why? When you did that, lalong dumami yung tao dito lalong dumami yung police. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. Ang tanong na lang anya, sino ang umatake sa Senado? Base sa report ng Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA, bago magkaputukan ay kinumpronta ni General Mau Aplasca ang mga umatake. The Sergeant of Arms asked the individuals to identify themselves. Sino yan? A loud male voice from outside answered, NBI. At that moment, one of the armed individuals was seen immediately racing and aiming a long firearm toward the direction of the QRT, PNP, and OSAA personnel. The Sergeant at Arms ordered the individual to lower his firearms on the ground. The individual failed to comply, instead assumed a tactical position, prompting the Sergeant at Arms to fire warning shots, after which the exchange of gunfire followed. The exchange lasted approximately 3 minutes. Kwinesyon naman ni Cayetano kung bakit gusto ring mag-imbestiga ng NBI, kayong inatasan na ng Pangulo ang PNP at ang DILG. What's the motive ng NBI? They are part of the investigation. How will they investigate themselves? Ang problema, the director seems to be lying to someone. He's lying to the palace, he's lying to me, he's lying to us, he's lying to So ayusin niya muna sarili niya, di ba? They're under investigation also ilabas niya muna lahat ng facts bago kami mag-usap. Hinihinga namin ng pahayag dito si NBI Director Melvin Matibag. Si Senador Amy Marcos naman, nagtataka kung bakit nagsialisa na ang ilang minority senators kagabi bago magkaputukan. Sina Senator Gatchalian Ayon kay Marcos, nakatanggap din umano ng abiso si Senador Loren Legarda para umalis na ng Senado. Hinihingan pa namin ng pahayag si Legarda. Sina Zubiri at Gatchalian naman, itinanggi na nakatanggap sila ng abiso. Sabi ni Zubiri, hindi naman daw siya imbitado sa ginagawang majority caucus, kaya umuwi na siya matapos mag-adjourn ng sesyon. Sabi naman ni Gatchalian, umuwi siya ng bandang alas 7 ng gabi, gaya ng nakagawian niya mula Lunes hanggang Huwebes. Kinundi na rin ng mga senador ang insidente at nanawagan ng matinding investigasyon. Sabi naman ni Senador Risa Hontiveros, para maiwasan ang panibagong karahasan at tensyon sa Senado, sana sumuko na si Senador Bato de la Rosa. Pagkatapos naman ng kaguluhan, kinumpirma ni Senate President Cayetano na nakaalis na sa Senado si De La Rosa. Binasa rin niya ang text ng misis ni De La Rosa na mensahe sa mga senador at sa publiko. I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng NBI at CIDG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Giit ni Cayetano, hindi tumakas si De La Rosa dahil wala namang warrant of arrest na iprinisenta sa kanya at hindi siya nakadetain. Pero wala na siya sa protective custody ng Senado ngayong wala na siya sa gusali. Voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his rights. As a person, as Alan Cayetano, as a lawyer, I'll protect his right kahit saan siya. As Senate President, I'm protecting the integrity ng Senate. Na kung mag-aaresto ka dito, dapat legitimate, dapat coordinated.
Vicky, naghain ng resolusyon sina Senador Amy Marcos at Bam Aquino para imbestigahan ng Senado yung nangyari kagabi. Sumulat na rin si Senator Amy sa Pangulo na pansamantalang sibakin ng ilang matataas na opisyal ng NBI para raw magkaroon ng buo, malaya at walang kinikilingang investigasyon. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Nag-brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa matapos pumalya ang 2 transmission line at 3 planta. Nakatutok si Maki Pulido. Walang kuryente kaya wala kahit bentilador ang mga taga-barangay Silangan, Quezon City kahapon. Ngawit na sila sa kapapaypay sa labas ng kanilang mga bahay. Bawas kita naman sa car wash na ito dahil hindi gumagana ang pressurized washer nila. Hanggang kanina may abiso ng mga posibleng brownout sa Luzon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, posible yan mula alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa bahagi ng Metro Manila, Batangas, Baguio City, Benguet, Pangasinan, Ilocos Norte, Isabela at Cagayan. May hiwalay na abiso ang Meralco na posibleng brownout mula alas 4 ng hapon kanina hanggang alas 10 ng gabi mamaya sa customers nila sa bahagi ng Cavite, Metro Manila, Rizal, Laguna, Bulacan at Quezon Province. Nasa website ng Meralco ang mga apektadong barangay. Ayon sa Department of Energy o DOE, nag-trip kahapon ang 2 malaking transmission line ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Dahil dyan, hindi makapagbato ng kuryente ang Ilihan Power Plant sa Batangas, kaya nag-shutdown muna. Kahit naayos na ang transmission line, inaabot talaga ng ilang oras bago mabuhay ang shutdown na power plant, kaya may banta pa rin ng brownout. Yung pong ating excellent energy resources ay nangangailangan ng kaluwahang ng 4 na oras bago makapag-start up at makapag-load. May bigay po yung kanilang total capacity. Samantalang ang Ilihan Power Plant po ay nangangailangan ng halos 10 oras bago po makabalik sa serbisyo. Ikalawang araw na rin ng brownout sa maraming lugar sa Visayas. Mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 mamayang gabi ang posibleng brownout sa ilang bahagi ng Cebu, Negros, Aklan, Antique, Capiz, Leyte, Iloilo, Guimaras, Biliran, Samar at Bohol. Sa Visayas, 3 malalaking planta naman ang pumalya, kaya may banta ng brownout. Magkasabay na po na tumaas ang ating konsumo ng kuryente, yung pong ating demand, dahil may kainitan po ang ating panahon. Pero hindi pa po nakabalik yung mga planta. Kung kaya patuloy po yung naging yellow and red alert po sa Visayas. Inatasan naman ng Energy Regulatory Commission ng NGCP na magsumite ng ulat sa mga pinagmulan ng problema at ano na ang mga hakbang na ginawa para bumalik sa normal ang sitwasyon. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.